Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Live Now Inspirations. Okay. Pahayag ito ni Congressman Jolo Revilla tungkol sa nagawang maganda ng Pangulong Marcos Jr. Ito. Sabi niya, sa ilalim ng administrasyong Marcos, bumalik ang sigla ng ating ekonomiya. Representative Jolo Revilla. Okay, so ang tanong, anong basihan ng kongresista yung sinasabi niya na bumalik ang sigla ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos administration? For the past 3 years, sinasabi ng Marcos administration na gumaganda daw ang takbo ng ekonomiya. I don't know kung tayo ba o second fastest growing economy in Asia. Yan ang pahayag ng Pangulo nung bago mag-eleksyon ng May 12, 2025. Pinagmamayabang ng Pangulo. Kaya lang, report ng World Bank, World Bank na ito humihina ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi niya naaabot ang kanyang economic targets year by year. Palaging sablay. Mag-set ng, I think, mga nasa 6 to 7% ang target ng Marcos administration na economic growth. Kailang ang nangyari, nasa 5 point something lang. Hindi niya naabot. World Bank yan. Ito ngayon, mga negosyante ang nagsasabi. Malalaking negosyante nagkakaisa sila. First time in history, 34 business groups, I think 2 weeks ago, nag-issue sila ng very strongly worded joint statement na ang administrasyon ng gobyernong Marcos gagawa ng mas decisive na hakbang para tugunan ang issue ng korupsyon, kasi kung hindi, lalong bubulusok ang ekonomiya ng Pilipinas. Naaalarma na ang ating mga negosyante. Yan ang, to me, yan ang pinapaniwalaan ko, mga statement ng mga negosyante kaysa sa mga statement ng mga politiko. Parehas itong payag na ito ni Congressman Jolo Revilla, parehas lang sila sa tono ni President Marcos nung nagpunta siya sa South Korea for APEC Summit, na sinasabi ng Pangulo na dahil isiniwalat niya ang corruption sa flood control, nang dahil lang sa pagsiwalat, bumalik na daw ang confidence ng mga foreign investors. So, ito rin sinasabi ni Congressman Revilla na na-revive ang ating economy sa administrasyong Marcos. Anyway, those are their opinions. Karapatan nila yon, but ako, hindi ako maniniwala. Niloloko nila, opinion ko ito, panloloko yon sa taong bayan. Huwag tayong basta-basta maniwala. Ito, napansin ko itong Live Now Inspirations, isa sa mga page na palaging nagpo-post ng positive things about the Marcos administration. There's nothing wrong with positive, Mas gusto ko nga, puros positive na lang sana ang nangyayari sa bansa. Kasi kung totoong lumalago ang ekonomiya, totoong maraming mga investors na pumapasok, totoong maraming trabaho, edi ako, magiging maligaya ako kasi nga, ang mananalo, ang makikinabang, ang taong bayan. I don't care kung maging successful ang Marcos administration, magpasalamat pa ako sa Diyos. Hindi ako anti-administration per se na
Gusto ko ngang magtagumpay eh. Kasi ang tagumpay ng Marcos administration, kung totoo talagang lumalago ang ekonomiya, ang makikinabang ang taong bayan. But the reality is kabaliktaran. Kaya ako nagsasalita, wag tayong paluloko sa mga ganitong, anong tawag to, propaganda. Ito na ang ginagawa ng administrasyong ito dahil alam nilang pabagsak ang ekonomiya, pabagsak ang administrasyon, napakababa ang kanilang trust and approval rating. Gusto nilang isalbar ang mukha nila, ang administrasyon. Kaya nagsasabi, nagpo-post ng mga ganito. Kaya ko naman, tungkulin ko bilang citizen, na ipalam kung ano yung alam kong katotohanan. Ang alam kong katotohanan, yung sinasabi ng mga negosyante. Mr. Manny B. Pangilinan, anong sabi niya sa isang Phoenix convention? Yung mga financial executives. Delikadong babagsak ang ating ekonomiya pag walang decisive action ng gobyerno para tugunan ang corruption issue kasi nawawalan na ng confidence ang mga investors. Both foreign and local investors. Stock market natin, pinaka-worst performer sa buong mundo. Samantala ang ating mga neighboring countries, Indonesia, tumataas ang stock exchange index. I think 80% ang taas. Ang atin bumaba ng 20%. Panahon ni Pangulong Duterte, umabot po ng 8,000 plus points ang index natin. Ngayon 5,000 plus na lang. Talagang bulusok yung perang nawala, capital market, mula nung December up to now, estimated nasa 5 trillion pesos na, according to Miss Cora Guidote, former Bangko Sentral ng Pilipinas official. So, yun pang mga katotohanan. Employers Confederation of the Philippines, sinasabi, wala ng mga foreign investors na bumibisita sa Pilipinas or nagtatanong ng opportunity kung paano sila magnegosyo dahil na-turn off sila, wala na silang confidence sa Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon. Yun na po ang tatak ng Marcos administration. Bagong Pilipinas, corruption to the max. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni mausiyang ko lang taga ni Giero. So mauna ni ang atop nilang kol nga tuluan na kaayo pag muulan. So silupin lang ang ilang atop silang balay. So dito silang sulod, so gitong sapahan na lang Delikado ka tayo bay. kay sulod na kaayo. So si ante unang ilang kahimtang. So ante an sa imong masulti nga matagaan ka Giero. Ang nalamat na gid ko kay natabangan ko kay among atop na matupan na gyud. So trapa lang ang inyong atop. Ang among atop. So pila na ni katuig ante? Lima na gyud ni katuig. So Sa una na narabaho na lang ko kay nakuno-una ko trabaho. Nakaron wala na gid ko na kay nayon kay tungod na nahulog na gid ko sa tatak. oh so si ante May kaya og para muso. oh so si ante Salamat na lang gid ko kay dako gid nga salamat nga hinabangan ko so na kay anak te. na aduha. So unsay grado ante? Para naay grade 6 o grade 3 kay nakaron wala nang ginauman kay nami nga minyo na. So si ante na siya mga anak, so dili pagid kayo katarong og kalakaw si ante tungod kay nahulog sa sasakyanan tungod sa iyang pagpaningkamot. So nagpasalamat siya nga natagaan sa Giero o makaatop siya. Salamat sa pagtan-aw sa video kay
nalamat gid ko nga dako gid salamat kay ginagid ko. Makaatop na gid Dako ka na karon gid nga ante. salamat sa Ginoo gid nga nainabangan gid ko. Sige ante. Salamat pod. So mo na ang kahimtang ni ante. So trapa lang gid ang ilang balay. Salamat sa Ginoo. Sige ante, salamat.